Hello, what's up, everyone? I'm here again, wearing black, drinking coffee that is not mine. Yeah, dito akin. Pero inumin ko siya kasi sayang. Coffee with cocoa. Ito na nga. As you can see, stress po yung face natin ngayon kasi ilang gabi na tayong umiiyak. It's part of adulting, sabi nila. Kasi yung iniiyakan ko hindi na love life, kundi buhay. Tsaka part na ng iniiyakan ko is yung health ng mga parents ko. And recently, nagtawag kasi yung nanay ko sa akin. And yung ate ko, syempre, sabi nila, gusto na daw magpa-admit ni mama. So, si mama kasi meron siyang high level of sugar, diabetic in short, and hypertension. Yung hypertension niya is very alarming na kasi nga 160, 100 na siya. Minsan 200 pa yan siya, over 90, 200 over 90, something like that na mga BP. Which is very alarming kasi anytime pwede mag-rupture yung any nerves in her body or pwedeng mag-cause ng stroke. Or worse, rapid, something unexpected death. Simbako means knock on wood. So, yun na nga. So, yun sa mga iniiyakan ko lately kasi hindi na ako maiyang magsabi na umiiyak ako kasi umiiyak naman talaga lahat ng tao, lalo na kapag things get rough, things get tough. So, part na siguro ng living ng tao na merong mahihirap na part ng buhay na hindi mo na alam kung anong gagawin mo, kundi iiyak mo na lang, ipag-pray mo na lang kay Lord, surrender mo lahat. And once you surrendered it all, your tears will continuously flow until you fall asleep kasi pagod ka na umiyak. So, ganun po ako halos every night. Kaya, every morning, magang-maga ito dito. Kaya naiintindihan ako ng mga co-workmates ko here na I'm not in a mood kasi halata naman sa mukha ko na umiiyak ako. Kapag gabi. Oo, kasi everyday na nilang nakikita na magang-maga yung mata ko like this one. So, yun. Araw, masaya. Gabi, relapse. Ganon. So, ang problem kasi here is hindi naman natin maiiwasan yung conditions ng parents natin. It may get worse, but it can be prevented or it can be controlled. Ang problem is medyo matigas yung ulo nila kasi they don't take their medicine on time kasi nga wala rin silang nararamdaman and isa pa walang nagre-remind. And another one is nagagastusan sila. Iniisip nila yung gastos sa hospital. So, this week, this month is October 22 ngayon. So, plano ko umuwi by Friday since ngayon is Wednesday. Friday ako uwi to assist my mother in her medical check-up and kung kailangan niya bang i-admit para bantayan yung niya or ma-monitor siya ng maayos, mabigyan siya ng maayos na medication. Honestly, on my pocket, I only have 2,000 pesos. And syempre kukunan pa ito ng ng pamasahe. I will going to have a allowance na 1,000 plus na lang. O nga, no? Kaya, hindi ko alam. Pagkakasyahin ko na lang siguro. Bali na. Masamahan ko lang siya sa hospital. And libre naman siguro lahat kapag ka-senior. Yun nga, sobrang hirap isipin ang ganitong sitwasyon. Hindi ko ito na-anticipate before na darating pala dito sa ganitong punto. Darating pala ako sa ganitong punto. Ang problem naman is, saan naman tayo kukuha? Kasi mga kapatid ko walang-wala din. Kaya, I have decided na this past few
few weeks, I am striving hard to apply abroad. Kahit anong work, basta meron akong trabaho sa abroad kasi iba talaga sahuran doon. Kapag ka doon ako, siguro kahit na DH ako, I will be able to help my parents. Parents lang muna and yung sarili ko. Saka na yung iba kapag ka nakapag-level up tayo ng education ng trabaho sa abroad. Kahit ano, tatanggapin ko, kahit ano, titiisin ko para meron ako maibigay sa parents ko when they needed assistance or when they needed financial support when it comes to their medical conditions and concerns. Sobrang hirap, guys. Kaya ako, ang ma-advise ko sa mga kabataan dyan na nasa high school pa lang, syempre hindi nyo maiisip yung mga ganitong experience or mga ganitong instances sa buhay nyo kasi nga, you are in the stage of enjoying, exploring, ano pa ba, na ma-realize nyo na ang ganda pala ng buhay. Kapag meron kayong mga challenges dyan at your high school days, it's just a little part of the challenges that may come ahead in your future. Parang warm up lang yan. So, on my case, I've been enjoying my high school life and college life so much. Pero at the same time, I'm struggling. Pero parang mas pa-priority ko yung pag-i-enjoy. Yun nga, sa sobrang priority ko sa pag-i-enjoy, hindi ko na naiisip na meron palang ganitong scenario na pwedeng mangyari sa buhay ko, na pwedeng mangyari kapag pagdating ng panahon, pwedeng mangyari kapag tatanda na yung parents ko, ganito, ganyan. So, yun. Hindi mo yan maiisip kasi kapag nag-i-enjoy ka. Pero kapag ngayon, adult na ako, I'm 25 years old, so hindi ko na siya natatakasan. Hindi mo talaga matatakasan. Darating yung point na parang nasa very low ka na you are in a very lowest point of your life. Ganun. Kaya inisip ko, siguro ito na nga yung tamang panahon para mag-sacrifice na para sa kanila. So, doon na pumasok yung naiintindihan ko na halos lahat ng mga OFW sa first nilang step ng pag-workout kung paano sila makapuntang abroad. It's really, really tough. Yung inisip ko pa lang na ito hindi ko na magagawa yung makipag-catch up ako sa mga friends ko, makipag-banding ako sa mga pamangkin ko, alagaan yung mga parents ko when they get old. Pagka nagsimula ka pa lang mag-process ng mga papers mo papuntang abroad or even applications, interviews and all, or even a small single steps like inquiries sa mga agencies. Maiisip mo talaga kapag wala ka nang ginagawa na paano kaya to pagka makapunta na akong abroad. Kakayanin ko kaya yung homesickness, kakayanin ko kaya yung trabaho, kakayanin ko kaya hindi magawa yung ganito, magawa yung ganyan. Kasi ako yung tipo ng tao na I love making bonds sa group of friends and sa families ko. I do always initiate na mag-get together kami para lang ma-patch up namin yung mga pagkukulang namin sa isa't isa. Parang ganun. I really like bonding with them. So, hindi ko alam kung anong mangyayari. Hindi ko alam kung anong maging emotion doon. Pero sa ngayon, we'll never know if it works if we never try. So, sobrang hirap ng stage na to. Yung parang nasa kalagitnaan ka ng sarili mo and pamilya mo. Pero ngayon, nanalo yung pamilya ko. Nanalo yung parents ko. That's why I'm striving hard papunta abroad para matulungan ko sila kapag kailangan nila ng financial. Hindi na sila magdadalawang isip kasi meron silang anak na pwedeng mag-provide. Alam ko naman na kapag ganun na
gustong-gusto na nila magpa-check up kasi feeling nila iba na talaga yung nararamdaman nila. Pero hindi sila magpapa-check up kasi wala ngang pera. Ayaw nilang maka-disturbo sa mga anak nilang naghahanap buhay din. Kaya as a single daughter, may mga kapatid naman ako pero naiintindihan ko naman yung sitwasyon nila kasi may mga pamilya sila. Pero ako kasi yung walang pamilya. And yung kapatid kong isa, syempre, youth pa yun. So, ako, naiintindihan ko na. So, ako yung magsasacrifice para sa mga magulang ko. At the end of the day, wala man akong makukuha pabalik. Pero, yung satisfaction, yung fulfillness na natutulungan ko sila, hi, teary-eyed na. Yung satisfaction and fulfillness na matulungan ko sila is very big accomplishment na para sa akin kasi that's what I supposed to do. Kapag hindi ko siguro nagawa yan bago sila nawala dito sa mundo, sobrang walang kwenta kong anak. Para sa sarili ko, sa sarili kong pananaw, kung hindi ko yung nagawa para sa kanila, sobrang walang kwenta akong anak. I don't value them as parents, I value them as no one. Kaya, sa mga kabataan dyan, wag lang, Nay, anong ulam? Kasi darating kayo sa point na ganito, hahanap-hanapin nyo yung magulang nyo. Ako, hindi ko naantaying hahanapin ko yung magulang ko para maparamdam ko sa kanila na ganito na yung buhay, ganito yung magandang buhay. Pero late na kasi wala na nga sila sa mundo. Bago pa man mangyari yun, alam ko, bibigyan pa sila ni Lord ng mahabang buhay. Bago pa man mangyari yon, alam kong gagawin muna ako ni Lord na maging successful muna para mapa-experience ko sa kanila yung buhay na gusto kong maranasan nila. Yung pagko-grocery ko sila, ipapa-hospital kapag kailangan, bibilhan ng mga gamot kapag kailangan. Yun yung gustong-gusto ko. And gusto ko, when they grow old, magkahiwalay man sila ngayon, they will reunite dahil kagustuhan ko. And wala naman silang magagawa kasi whether they like it or not, kung gusto ko kasi ako yung mag-aalaga sila, dapat mag-reunite na lang sila. Kahit na magkahiwalay sila ng kwarto. Yun yung plano. Sana pakinggan tayo ng Panginoon at gagawin niya. He will allow it to happen. Yan talaga yung laman talaga ng prayers ko. Every night, halos na kapag ka nag-pray na ako para sa parents ko. Ganun talaga yung plano ko. Kasi wala akong planong mag-asawa pa muna. Kung darating yan siya. Pero ngayon, priority ko yung parents ko. So, ayun. Tomorrow is my interview sa isang agency bound to Hong Kong. Hope it will going to go well and it will become successful. I pray, Lord, sana hindi ako atakihin ng anxiety ko during the interview. Kasi it's my first time to have an interview and bound for abroad pa. Kasi dito sa trabaho ko, interview nga pero referrals naman. So, sigurado akong ma-hire ako noon. Pero this time, ilalakad ko yung sarili ko. Bukas, ilalakad ko yung sarili ko. And I know I'm always ready naman when it comes to talking with some personnel with high position. I know I can defend myself. I can talk properly. I have a good personal appearance or personality like that. Bahala na putol-putol yung pagsasalita ko. Basta mairaos lang natin. Sana, Lord, kakayanin ko. Diba? Sa mga kabataan dyan, hindi nyo man
Hindi nyo pa ako maintindihan sa ngayon, pero darating din ang panahon